from there, pag nakita natin malaki ang increase tomorrow, sigurado ako kakalat yan sa ibang mga produkto. Kaya dapat ready mag-intervene ang gobyerno. And should the government also take this opportunity to push yung ibang initiative like yung paggamit ng EVs, Actually, renewable energy? Ang pinaka mabilis sa atin para makaalis sa I would say yung hostage ng Middle East oil. Kasi naka-hostage tayo, doon lang tayo bumibili is mag-transition tayo to electric vehicles. That's the fastest way. Kasi sa ating bansa, almost, I think, 70 to 80% ng imported petroleum natin pumupunta sa transportation. So kung makakaalis tayo doon, magagamit natin electric vehicles, hindi na tayo kailangan mag-import pa. So kailangan, meron akong balak mag-file ulit ng additional non-fiscal incentives sa magta-transition sa EVs. First, yung walang interest rates paghihiram ka at bibili ka ng EVs. Paghihiram ka sa Land Bank o DBP, interest-free. Pangalawa, pinapropose ko nga, walang toll fees north and south. No? Pag may EV ka, may toll fees, gagamit ka north and south, wala kang babayaran toll fees. Pangatlo nga, kung bagong driver ka, pati driving lessons, libre na rin. No? Kasi pag kukuha ka ng lisensya ngayon, mandatory na yung driving lessons. So kung new buyer of EV ka, or new driver ka, pwede kang ilibre na basta EV yung kukunin mo. So ito yung mga non-fiscal incentives na naiisip namin para maengganyo natin, mahikayat natin yung mga kababayan natin mag-transition to EVs. How about sir yung mga bahay na gustong magpakabit ng pwede rin, solar pwede rin. system? Yeah, I think ang Land Bank ngayon, if I'm not mistaken, sa SSS, I think, GSIS, wala nang interest. Pag hihiram ka sa GSIS at magpapakabit ka ng solar, walang interest rates na babayaran. No, wala kang interest na babayaran. So, maganda rin yun. Para yung tao, pwede niyang gamitin yung kanyang hinuhulugan, umutang, pakabit siya ng solar. So, the same concept i-apply natin sa EVs. So, yung original ng EVida, anong period yung transition dapat? Until, at saka ilang percent? Until 2020. Ang hope namin that time, 2028. Significant transition na tayo. No? Pero tingin ko baka kailan i-extend pa for additional maybe 6 years, 4 to 6 years. But tingin ko after nitong experience natin with this oil crisis, maraming magta-transition talaga. Kasi, and government should encourage them to transition. Interest rin ng gobyerno na mapababa yung konsumo ng langis. How about sir yung public infrastructure? Actually, in the law, pwede nang in the law, ang DOE can mandate maglagay na rin ng charging station. But in this new law na ifa-file namin, ima-mandate na namin by law, lahat ng public places, malls, government buildings, 50% ng parking is for EVs at may charging station for EVs. And then by maybe 2030 or 2032, 100% na. Para ang tao mainganyo gumamit ng EV at may infrastructure. Sir, pwede ba i-provide ng gobyerno for an initial period na free charging? Pwede, siguro. Well, we can explore that. No? Kasi maliit lang. Sabi mo nga, 1 peso lang per kilometer ang EV. So, it's really economical. No? So, we can explore that. No? The more incentives, the more we make it convenient for EV users, the better. Mas mabilis yung transition. How about sa mga PUVs? Kasi sila yung Oo nga Yeah, totoo yan. In government, itong modernization natin, ang pinapropose ko, wag na tayo mag-modernize papuntang Euro 4. Diretso na to EVs. No? In fact, may mga nakakausap ako na gusto nila magtayo ng mga public utility vehicle EV manufacturing plants dito kasi assembly naman tayo. So, maraming gusto rin magtayo ng mga modern jeeps pero EV na. No? So, yan dapat i-promote rin natin yan. All right? Okay. Thank you.